bago man tayo mag-start, i-add ko lang doon sa kay sinabi ni Pastor March na ating church po ay apostolic church, meaning apostolic, ginagawa natin ang lahat ng ginagawa ni Jesus sa Bible. Kung si Jesus ay bumuhay na patay, makabuhay tayo ng mapatay. Yung mga patay na ba ng mga pag-asa, yung mga ayaw maniwala. Kung si Jesus ay evangelize, nag-praise in the gospel, ginagawa po natin yung apostolic. And kasama po doon ang ating inner healing and deliverance. So, meaning, lahat po ng mga sakit o ng masakit yan na hindi napagaling ng doktor, kadalasan po, kailangan po dyan ng inner healing. So, may mga sukat sa doon. Pag napagaling na, nawawala yung sakit, maalis na. Okay, amen. Ayan po. So, again, welcome po. So, bago tayo mag-start, may naman tayo. Okay, so, quick recap lang. So, nalala ko, usapan natin before is, ayan, so JWS po. Ayan, so, bago lang pala, Happy Father's Day sa mga nanonood, sa mga single mom, ayan, mga single mom, sa mga nanonood, and then sa mga nag-alaga, ayan, si Naklab yung parang Father's Day din yan, kasi nag-alaga sa mga bata, ayan, so, and then, at sa mga pastor, sa mga nag-alaga sa kanilang mga pupa. Ayan, so Father Day sila. So Happy Father's Day, God bless us all. Ayan, so again, and Happy Father's Day kay Daddy God's in heaven. Amen. Ayan, so, testimony. Yes, okay. So, sige, hindi mo na, So, ako ulit, nalalaman lang. So, gusto ko yung testify kasi nilagay na ganyan. No? So, yan natin, life testimony. Natuwa lang ako, last week, Tuesday. May pumunta sa aming kliyente. Kami po ay trip kami pumunta sa Seoul, sa Korea. Barata. Di ba sabi ko magkano yung mga gastos? Ano may gastos? Siyempre, gumagastos kami dito, everything. So, nag-ano kami sumama kasi nga, senior pastor na kami. So, kailangan namin sumama doon para yung mga ibang ba doon, may ibaba namin sa inyo. So, natuwa ko, meron akong nilapitan na isang kliyente namin. At wala, hindi ko na siya nag-iisip. Nagulat ako, sabi niya, Chris, nasa mo ba? Sabi ko, yes, Colonel. Blessing ko. Nasa office ka ba? Pero wala kami sa office. Nasa office ko ito. Pumunta ba kayo? Pumunta ako dyan. Ay! Sabi ko, Mark, gusto mo dito? Pumunta si Colonel. Nagulat kami. Yung pala, speaker siya sa isang kasi si Colonel, hindi na pa kanina. Basta si Colonel lang siya. Speaker siya sa isang gathering ito ng mga packaging. So technically, i-invite siya para doon lang. Eh nalala ko, talagang pala si Chris. Hindi parang minsan nagpadala sa akin ng love letter. So, ang gusto pala niya, talagang ibibigay sa akin ng personal. Sabi niya, siguro, inalam niya. So nagulat ako, pumunta siya dito para ibigay lang yung kanyang pledge sa amin na makapal. Medyo makapal. So natuwa kami, grabe si Lord talaga. Pag talagang alam ni Lord na kailangan mo, at ikaw alam nila na humingi ka sa kanya. Kasi kailangan dalawa eh. Humingi ka at kailangan. Hindi pwede kailangan mo hindi ka humingi. Humingi ka, hindi mo kailangan ibibigay. Pero pag alam ni Lord na kailangan mo at ikaw humingi kay Lord at ikaw yung naglalakad na matuloy, ibibigay ni Lord ang ating mga Panginoon. Palakpak sa ating Ginoo yan. Kung nangyari mo sa akin yan, naniwala ka, church, tatlo ba yan? Pinag-formula dyan. Number one is walk in righteousness. Alam niyo na yan, di ba? Righteousness. Pangalawa, lumapit ka kay Lord. Pangatlo, nilapit mo kay Lord, yung mga kailangan mo lang. Huwag ka humingi ng iPad 25. Kasi wala pa na. iPhone 25, wala pa na. So, yung kailangan mo lang, yung talagang kailangan mo for that time, ibibigay ni Lord. Ayan, amen. So, sige po. Ano pa tayo? So, let us declare first our covenant verse. Luke 4:18-19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering sight to the blind, set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable of our Lord, our God Jesus, the anointed one. Amen. Thank you, Lord. Yeah, so last week, usapan natin yung ating culture. Marami na ba tayo matapos? So, last week is 8. Yan po yung I'm part of something big. Diba? Ilagay mo na. Nakalagay doon, meron tayo mga keywords. Yung diba yung kailangan natin maging aligned. Sige natin, next kaya. So, nakalagay doon, to be aligned, diba? Achieve harmony. Yung L is love and care. And I
the God's power, G, is give your full commitment, the ring finger, and then I is nurture the smaller ones. Ayan po. So again, sige, next slide. From there, we concluded na sa Luke 16:10a, di ba sinabi doon, na kung sino man ang mapagkatiwalaan sa gamay, ay pagkatiwalaan ibigay yun sa daghan. Di ba? Daghan. Kumalakpak ng negosyo, mga daghan. Church counselor na nagpagkatiwala sa iyo, hindi magindi, hindi naubos, hindi napapanis, at hindi nasisira. So, di ba gusto natin yun? And then again, sabi doon, kailangan be faithful, excited on any task God has given us kasi tayo po ay part of something big, di ba? Sino po ba ang pinaka-biggest? Si Lord o universe? Si Lord. Siya gumawa, so lahat talaga sa sabi nga niya kay David, footstool lang ng earth. So, palagay na kayo siya yung earth sa katapakan. Okay, and then we declare, say natin, we declare Christ, sabi natin, I am part of something big, I align myself with God, I endeavor to achieve harmony with everyone in my church, I love and care genuinely. I invoke God's power in everything, and ginagawa mo, nagawa mo si God. I give my full commitment to your church. Ano ba church natin? And then, I nurture the smaller ones because Jesus cared for them. Amen? Malamig pala talaga dito. Buti pala na okay. Sanay naman ako sa pinanganak ako sa North Pole. Pinabilisan ako sa Maria niyo. Kasi magaling din yan. Okay. So ngayon, since pinag-usapan natin, di ba? Pinag-usapan natin yung part na something big. Paano natin tayo yung part of something big para kaya mo lumalim, para ma-achieve natin? So sige, next slide. Nakalagay doon. Number 1, kailangan natin maging leader. Pinamig kalimutan mo. Tinan mo lang siya. O, sabi mo, kailangan mo maging leader. Maging leader na ano, mamaya malalaman natin. Natuwa nga ako yung baka nilang dalawa. Bago lang yun, nag-lead na sila. Nagsama dito, okay, baka sila ito, they lead the congregation. So, hindi sila nahiya, hindi sila takot. Kasi nga, part of something big sila. So, na-check ko, siyempre, hindi naman lang tayo busy tayo natin. Kasi kung hindi tayo busy, wala tayo nakabuhayan, magulong buhay. Diba? So, may mga work, mga so busy tayo. So, may mga times na iba-iba yung kumakas sa atin, given yun. So, technically, yung dalawa sa inyo kanina, mga bago lang po yun. So, actually, nakakatagal lang ng ER last time. And then, first time na-action? First time lang ba kumanta? Pero kumakanta ka tayo sa mga video, yung mga kumanakasin. Ayaw! Sana! Hindi ba na So, first time din na tumayo sa church para kumanta. So, parang kumanta si Lord sa buhay niya. So, ito ako na hindi sila hiya, hindi sila naitibili. Kasi alam nila, kay Lord sila kumanta. Yun. So, again, kailangan natin mag-participate sa Great Commission. Alam mo ba yung Great Commission? Sino nakakala ng Great Commission? Alam ni Ate Gia. Great Commission, diba? Yung mamaya na yung verse. And then next slide is, all leaders ay na-produce sa isang life group. So, pag sabi life group, may group yan. So, baba natin, ilagay natin ang verse of Great Commission. Ito po ay nakalagay sa huling chapter, huling verse sa book of Matthew. Sabay-sabay din kasi sa Matthew 28, 19-20. Sabi, go! In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to follow all that I commanded you, and behold, I am with you always to the end of age. Amen? Church, ayan po ay huling habilin na hindi po yung tao na mamatay. Kasi yung tao na mamatay, paano huling habilin yan? Minsan, wala siya magawa. Paano siya ito? Huling habilin ng tao pumunta sa langit. Hindi siya namatay. Isipin mo, saka na ito nag-last will, hindi namatay. Di ba ang last will pa mamatay niya? Ang aking karabang binigay ko kay Harvey. Ang aking kampe, binigay ko kay Mark. Ang aking mga tupa, ibibigay kay Matman. Yun po ang tao na matay. Pero si Jesus, hindi siya mamatay. Pumunta siya namin. Kaya mas matindi. Kasi, actually, nalala ko nga, mamaya ko. So, anong point ko doon? Kailangan natin magkaroon ng partner. So, kasi kailangan magkaroon ng partnership with Christ. Amen? So, next slide. So, again, sa partnership, sabi dito,
1 Corinthians 3:9, for we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Tatlo. Manggagawa, asawa, husbandry, mapag-asawa. O sa babae, wifery, husbandry, and then God's building, tatlo tayo. So meaning, once pala na ikaw ay nag-partnership kayo, di ba? Alam mo ba yung mag-asawa, di ba? Sa akin, pag si March, humingi ng bagay yan na kaya nabigay. Miss niya, hindi ko kaya ginagawa ng paraan. Kasi asawa ko siya eh. So ganun yung kay Lord, partners ka ni Jesus, at ginagawa mo yung pinapagawa niya, kahit hindi. Basta kailangan mo lang bibigay niya. Amen? Amen. Next slide. Sabi doon sa Romans 5:17, for if by trespass of the one, sabay-sabay tayo basahin, yung mga gusto talaga ng mga benefits ng partnership. 1, 2, 3. For if of one man death came to God that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Sinasabi dito, nung nagkasala sila Adan, naputol po yung biyaya. Nagkaroon ng kasalanan, di ba? Kaya nga si Adan. Pero, nung natanggap natin si Kristo, hindi na naputol, dinugtong. Kumbaga, tinanggal na yung sumpa sa kasalanan at binigay sa akin ng buhay ng hanggan. Sa by His grace. Kaya kung gano'n matindi talaga, matindi pala kung magpa-partner ka pala talaga, wala iba, kundi si Lord talaga. Amen? So, next slide. Next slide. Sabi dito, yung sabi na si Jesus Christ ay may last will and testament. Nalala ko lang, kung bago po namatay ang dati ko, noong 1996, babayin pa ako ng mulan pa noon. So, bago siya namatay, pinangako ng tatay ko, hindi siya nabigyan ng last will. Di ba, last will, hindi ko binigyan ng money. So, sabi niya, mangako ka na, mangako ka. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Yun po yung aral niya, gusto kami nung hapon, tumatay siya gabi. Sabi ko, ako, gusto ko na matapos. Okay, naman ako, promise ako. Sige, isunod ko dyan. Tapusin ko. Pumima pa ako, sa papel, tinago niya. Yung sa niya nalagay, sa ilalim ng altar, whatever. So, nagkulat ako, nagtaka ako, bakit after ilan years, miski, hindi pa ako nakapag-aaral, nakapagtapos noon. Ilan years ako pumunta ako sa nakabenta ko lupa, hindi ako mag-success. Yung pala, kasi nangako ako sa takot ng mga patay na. Tatay ko nangako ako, last year parang ganun. Nagulat ako, nung nag-aral ako, late na, at tatapos sa pag-aral ko, doon pala magsimula. Yung mga blessing ko, inatilala ko si Lord March, makalahin mo doon. Basta kami sa blessing, kasi nga, tinupad ko yung usapan namin. Ganun din sa last week. Sa last week, kadalasan ng mga last week, meron niyang condition, di ba? Diba, nalaman mo si Robin Williams, si Robin Williams, yung artista, yung siya, billionaire na artista. Nung bago siya namatay yata, napatay na siya, diba? Yung anak niya, billionaire, sabi niya, sabi sa abogado, hindi niya makuha yung kanyang billions kapag, number 1, matapos siya pag-aaral niya. Pangalawa, makapag-work siya sa isang service crew, sa McDo, Starbucks, para maranasan niya. Tinapos sa mag-aral, nag-work, hindi na kailangan yung pera kasi alam niya na yun. Nakuha niya yung pera, wala, mataksin, gano'n si Lord. Bago ibigay ni Lord yung mga pinag-usapan niya, yung mga promise niya, kailangan may condition. Sabi niya condition. Condition. Yan. So next slide. Ayan. He's with us forever when we do discipleship. Yan po yung partnership. Tanda niyo po, ang partnership po sa accounting, di ba? May mga, di ba, sa school natin, nag-accounting 101 ba? Tuturo sa inyo accounting. Si Hana. Accounting? Hindi. Napasadami na accounting. Di ba accounting? Dungan yung partnership. Church of partnership po. Konting background na sa accounting. Ang partnership is ang pag-isama ng 2 entity and more para mag-pay ng business. Tapos hindi pa maganda doon, yung kita ng business, meron kang share. May ginawa ka, wala. Kaya magkasama ka na kasi marami klaseng partner. May silent partner, merong industrial partner, merong capitalist partner. Basta pagkasama ka sa partnership, nalagyan pa alam mo doon, pag kumita ng 10 million yan, nakalagay 10% ka, may 1 million. Ganun yun. Sa partnership yun sa mundo, pero ang partnership mo kay Lord. Amen? So tuloy-tuloy. Ang percentage mo hindi fixed. Sa partnership, ang percentage mo fixed lang. Pag 10% lang kay Lord, kung nagsimula kang 10%, pwede mo 10,
20, 30, 40, 50. Pataas na pataas. Amen? Habang ikaw ay lumalapit kay Lord at gumagawa ng kanyang gawa. Next slide. Eh sabi dito, ang provision ng Lord ay tuloy-tuloy abundant. Sabi rin din ang ubos. At sa kanyang righteous living, pinoprovide niya ang lahat ng mga pangailangan para sa gawain. Dito lang actually, to be honest, hindi ako sa whatever. Marami pa rin nataka. Saan daw kumukuha ng paggastos ng J1 Cebu? Kundi pa tayo, bago pa lang tayo. Ay, nung nakita, bisa mo sila, hindi na ng church mo, yan ng office ka. Nagkakaroon sila ng nagkakaroon sila ng kung magkano yung mga gastos. Sasabi sa kanila. Sabi ng pagkawin sila ng hindi po nagkakasabi niya dahil kay Lord yan kasi nga needs. Kailangan ng church ka rin po-provide si Lord. Kasi hinakbangan namin lang muna. Gusto namin, ayaw na yung pawisan kayo. Gusto ko naka-jacket. Parang naka-jacket kayo. Parang yan sila. Yan, sanay yung mga yan, mga pito. Naka-jacket, naka-long sleeve. So yan. Kaya kasi si ate Mirna. Sabi ko next time, maglaki ng jacket. Talaga, malamig talaga dito. Yan, si Mama Bebe, naka-jacket lagi. Yan, gusto talaga malamig talaga dito. Hindi ka pawisan kasi magkasayaw ka. Kasi nga gusto namin, relax yung mga tao. Kumbaga parang sa sinihan ng nanonood lang. Diba? Si Harvey sa niya, sa atin sa malamig na naka-t-shirt na. Pero eventually malamigyan. Again, pag kailangan ka, mag-provide si Lord. Okay, next slide. Ayan. Church na, traditional church, ang word na discipleship tsaka yung life group ministry, ito po ay part lang. Kumbaga, isa sa kanilang mga program. So, hindi nila pinaprioritize. Basta meron yan. Gusto mo sila dito ka. Pero meron sila mga ginagawa. And then, ang building, ang church na, yan ang building. Di ba? Ito yung church. Pero, sa transitional, sa discipleship church, ang discipleship ito yung, sabi dito, ito ay yung basic Christian community. Di ba sabi nga sa isang radio radio station, basic. Kumbaga basic yan. You breathe, you eat, and you speak discipleship. Pag-isip mo discipleship agad. So hindi mo na kailangan isang ng gagawin. Hindi. Simple po discipleship. Mamaya po sabi ko sa inyo. And then, ang church po, sa discipleship church, ang tao, tayo ang church. So hindi po ang building. Kasi minsan sabi, pumunta ako sa church. Saan ba church nyo? Doon po. Ito ay building church. So ito ay sambahan. Ang church po tayo. Amen? Next slide. Ayan. So, ano ba ang nangyayari sa loob ng isang life group? Alam ng iba to. So, pero syempre, sabi nga, we can always learn something new. Number one, small meeting of a group where feeding takes place. Sabi mo, feeding. Sabi mo, feeding. O spell feed. Spell feed. F-E-E-D. Ayan, spell natin. Number one, F. Fellowship. Ayan. Sabi dito sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. So, ginawa natin yung breaking of the bread, nag-prayer tayo, kapon. Devoted. Kung sabi ng devoted church, ano yung sabihin ng devoted? Nakita na ba kayo ng devoto? Yung sa mga devoto, sa mga example na lang, sa Quiapo, yung sa Ikim ng Sereno. Grabe! Grabe sila, hindi sila kumakain, sila natulog, maaga pala, nandun na sila. Pero minsan, hindi naman sila sure kung tama yung ginagawa nila, kasi nga, doon na yun na naman isa nila. Maaga pala, yung panyo, na pinahid doon, may kumain na may spoon. Sabay ba doon sa mukha mo? O di, sakit ko, may upo ka lang, spoon na pa. Sabi ko, pinagano pa yung mga ulo ko. Pinagano pa doon sa ano, tapos yung unang-huli kumain may spoon, may virus pala. Pinahid mo sa mukha, o di, nakaupo ka, nakasipon ka. Nagdilan sa mo, di ba? So, doon na sila nag-devoto. Tayo, ang gusto ko, hindi naman kaya tayo naging fanatic, kaya nakalagay din sa natin, sa ating culture, not extreme. So, ano lang, steady lang. So, alam mo, dapat devoted ka sa mga teaching. So, technically devoted, meaning, binibigyan mo na atensyon. Binibigyan mo ng oras. Pinapalagan mo. Next slide, sabi niya sa Hebrews 10:24-25, basahin natin, let
us think of ways to motivate one another to acts of love and good work. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His birth is drawing near. Church, kaya ini-encourage ko sa mga ibang mga disciple, yung mga sabi, Pastor, bro, unang-una, number one, do your best to have a Sunday service. Kasi ito iba yung online. Given pwede kang online kasi talagang nasa ano ka, nasa Dortmund ka, nasa malayo ka, nasa ibang planeta ka, hindi ka mapunta. Okay lang yun. Pero technically, ang ideal, makapunta ka sa gawain ng Sunday. Para maranasan yung praise and worship, maranasan yung salita, and everything. So yun po yung pinakauna. Pangalawa, pag lagi na natin ang Sunday service, ang next mong goal is makakin ng mga other services. Mga midday, tulad ng prayer kahapon. And then pangatlo, is makakin ka ng mga life group. So yung mga life group. Life group. Eh kasi maganda yan kasi sa life group. Alam niyo ba yung ginawang sikreto ni Bin Laden? Paano nila naman? Alam ko, very tragic yung 9/11. Alam niyo ginawa ng nila Bin Laden? Nag-life group sila. Oo. Nag-cell group sila. Ginawa niya. Ang kinusap niya, 10 lang. Yung kanyang mga Lord of Destruction. Sabi ko, ito, sabi ng mga sabi, ayun. Ang dami na. O yung sabi, kinala na sa mundo. Walang text, walang tawag. Kaya walang di-intercept na say, kung ano yan. Kasi nga, ang ginawa, discipleship. O, yun naman nangyari. Hindi pa kasama si Lord, ha? Siyempre, gusto ba naman nila ang kasama ka laban nila. Pero nagsaksid sila, ano pa kayo pag-kasama mo si Lord? Diba, yun po ang technique, yun po ang style, yun po ang secret para magkaroon ka ng magandang buhay. Is through life grouping. Kailangan talaga, church, kailangan. Sabi nga naman, mga yun yan. Siguro maniwala kayo. Kailangan talaga. Sabi nga mamaya makanyang ilan ng level. Next slide is letter E. Edification. Sabi doon sa 1 Corinthians 14:26, what is the outcome, then, brothers and sisters, when you assemble each one has a song, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation, all things are to be done for edification. Sa life group po nangyayari, hindi kayo nag-ahul-ahul din ako. Doon kayo nagpapanalo, hindi nagtatalo. Doon kayo nagpapanalo. Doon kayo nag-uusap. Ito pala. Ito may naman narinig usapan. Ang pinag-usapan ko sa life group, hindi po kung sigat siya dyan o si Cayetano. Hindi yun. Ang pag-usapan ito, ano ba yung mga sinabi? Ano ba yung tungkol sa ito? Ano ba yung nangyari sa buhay mo? Baka meron kang pinagdaanan na pagkakumpayan mo, dadadaanan pala ng kasama mo. Makakatulong ka sa kanya. Baka naman meron kang problema, hindi mo share sa iba, yung iba sa nag-suicide. Ano ba nag-suicide? Kulang lang sa pag-usap yan. Kulang sa pansin din. Kasi ito siguro pansin, hindi napansin siya, patay ka naman, di ba? So, kung may kausap yan, wala kang mag-suicide, hindi wala kayo. Kung yung mga nag-suicide dati, may nakausap sila, na Kristiyano na isang life, hindi sila nag-suicide. Kailangan nila isa kasama. Actually, yung isang sabi, si Clarence, si Renzi, nag-suicide yan eh. Ayaw ko sa akin eh. Nung independent Lord, nag-suicide yan. Binuhay siya ni Lord. Talaga pinag-pray namin kasi bago siya nag-suicide, tinanggap niya si Lord, pinasa niya si Lord, pero nag-suicide siya. Ay niya kami kausapin, pero nung after nung nag-buhay siya, kaya ko ginagawa. Kausapin na kita kasi mahirap pala. Mahirap talaga. Siguro pinakita sa kanya yung hirap, hindi siya namatay. May naman 3 days siya. Tulog, walang kaya wala lahat, nagpuhay pa. Sabi ng anak niya, no, Tito, he's just resting. Always do this, lock the door. No, just resting, Tito. No, yung open the door. Binuksan. Buti, ginisip, pero ng tubig. Wala, nag-suicide na pala. Minom na hindi ka na mainom, basta pamalakasan yun na. So yun. And then, sabi ko, lahat ng gagawin natin is for edification. Sige, next slide. Sabi yung edify. Edify yung meaning, ibig sabihin ko, edify is to instruct or improve spiritually. Yun. Kaya pag sabi ng edification, i-improve natin at nagbibigay tayo ng mga additional instructions. Spiritual. Next slide.
In life, look, we receive instruction to improve our character and spiritual life. O yung po, wala po kayo ibang pinag-usapan natin, kundi yung para sa aking kabutihan natin spiritual. Pwede din magtanong mag-decide, yung makabuluhan ka naman, sa school, ano ba yung 1 plus 1? 3 ba talaga or 2? Kasi kay Lord, 1 plus 1, 3. Diba? So, gano'n, yung mga bagay. So, next slide, so tapos na tayo sa E. Next is, isa pang E, F, fellowship, edification is evangelism. Basahin natin, next slide, Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and as far as the remotest part of the earth. And po church, diba? Witness. Yung mga iba gusto mag-witness kasi natin. Di ba yung 18 na mag-witness? Sikat sila, baka may bayad pa kayo, baka may PF yun, may hanisod ko. Pwede kulong ka mo tapos, gusto mo? Ito ngayon, pag nag-witness ka ngayon, no, kasi noon, pag nag-witness ka noon, kulong ka, papatay ka nga. Ngayon, wala na kulong. Wala na rin papatayin. Di ba sa mga, di ba nak sa ano, sa Saudi Arabia, di ba doon bawal? Hindi. So very blessed tayo na ang pag-witness kay Lord. Kasi witness, parang sabihin mo, Lord, sa iba, di ba? Alam mo ako dati ako. Sample lang. Alam mo ako dati, adik ako eh. Hindi lang adik sa sarili. Adik sa lahat. Sa radio, alak, shabu, suga, lahat. Adik ako. Pero may adik pa rin ako. Adik kay Lord. Adik kay Lord. Salita ng Diyos. Ganun yun. Ganun lang pag-witness. So, technically, habang nakasig ka kay Lord, gumagan ng buhay mo. Naayos. May kwento ka. Basta hindi ka kwento. Yung kwento mo, yun ang kwento mo. Pero kung wala ka pang kwento, okay lang din yun. Pwede mo gamitin kwento ko. Wala kang bayad. O, pwede mo gamitin kwento ng mami mo. Mga virtue. Nasa hospital lagi yan. Dahil may sakit. Tapos ano yan? Ayaw ulit kwento. Tanong mo sa kanya kasi nakalive tayo. Tanong mo sa kanya yung mundong pinag-gabigan niya. Grabe. Parang Encantadia. Parang ganun yung buhay. Ano siya? Ayaw ko magsabi kasi parang may masabi. Ganun ka, tinitendaanan yan. Kaya nga, siya may adik siya kayo kasi nga, natanggal siya ng Lord good sa mga talaga kasi munti siya kunin. So yan, okay? So again, di ba hanggang sa pinaka-remote square, hanggang sa pinaka-malayo. Hanggang may tao, huwag sa kabig. Yung magsabi ko siya, ganyan na ito. Di ba? Pati ulog wala ka nangyayari. Kailangan tao talaga. Tao. Hindi kang tao. So basically, sa mga tao ng buhay, pag nakita nyo na kailangan ng kwento ng pagbabago, kasi lahat ng tao, kailangan nila yung nalalaman na kayo. Kailangan nila yan. At alam ko, kayo gamitin. Amen? So next, sabi doon, so let them down, we spread gospel personally to others. Dahil kung sa labas kayo, di ba? So sa life group, minsan, di ba, pag sa labas kayo, lagi na kayo Starbucks, sa share, di ba? May kaibigan mo, kwento mo, coffee, yun, enjoy na. Madami kayo. Kasi maganda pinag-usapan nyo. Di ba? And then, ano ba? We share the salvation. Tutulong namin salvation. Ano ba salvation? Na tayo ay na-save na ni Lord and we are given eternal life. Pag tayo mag-share. And then, teach devotion. Pagbabasa ng Bible, pag-reading ng word niya, Joshua 1:8. And then, pag-pray. Di ba yung pag-pray? ACTS. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication, and etc. Yun po ang ginagawa sa evangelism sa loob ng faith. And next slide. And finally, tapos naman tayo, discipleship. Ayan. Sabi yung discipleship. Ayan. So, sa Acts 2:46-47, every day, they continue to meet together in temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Praise God and enjoy the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Again, church, hindi po tao ang nagdagdag kundi si Lord. Pagdagdag ni Lord ng mga tao, alam mo, bilang tao dinadagdagan niya yung mga blessing ng mga tao na nagdagdag. Amen? Umalang pa naman sa blessing, diba? Ganun yun. Pagsabi ko, dapat tayo their numbers daily. Hindi lang sa mga kapatid sa provision natin,
dinadagdagan ni Lord ulit. Paano hindi? Sabi dito, for the second, praising God and enjoying the favor of all the people. Favor. May favor ka. Yung nangyari sa akin, kung si Colonel dito last week, favor yun. Hindi ko nangyari sa akin. Actually, usually ko sa kanya, para ng pwede. Last year pa yan, yung January. Hindi ko nangyari sa akin, pero favor. Sabi ko na sige. Kasi nandiyan ka na Colonel, punta mo sa surprise doon. Sinabi na ako, nagulat ako. Hindi ang dati nag-reply yun sa mga devotion. Sinisilson niya. Sinisilson na. Pero pag may tanong sa akin, nag-reply agad sa GC na. Okay, wala problema. Nag-reply na naman ako. So may favor ka sa mga tao at may favor kay Lord. In the next time, sabi sa discipleship, kailangan church, sa isang discipleship, isang disciple, kailangan naniniwala ka talaga na si Lord, na si Jesus Christ, is yung Lord mo and Savior. Ano ba yung Lord? Pag sabi Lord, ano ba pag sabi sa drug Lord, pag sabi ng wedding Lord, mga bata, punta kayo doon, pakain mo yan. Ginagawa nila. So meaning pag Lord, yung mamusunod. Lahat ng sinabi ng Lord, mamusunod, di ba, sa bahay naman. Sino dito nangungupahan? Sino nangungupahan? Kami nangungupahan kami. Kaya mga bahay, praise God, thank you Lord. Sa mga nangungupahan, di ba may landlord? Di ba? Pag sabi ng landlord, increase ka 10%. Wala ka magagawa. Sa kanya yan eh. Pag sabi ng Lord, hindi ka na pwede. Tsugi ka na, binilipat. Wala ka loob. Lord, siya yung masunod. Ganon din. Pag sabi mo si Jesus Christ, Lord, siya ang masunod, hindi ikaw. Kasi madalas sa atin, tayo ang Lord. Si Jesus Christ lang, hindi siya Lord. Dapat, Jesus Christ is Lord. Hindi lang siya yung nagpintas sa atin, hindi lang siya yung Messiah, hindi lang siya yung siya din dapat yung Lord. Kailangan dapat masusunod siya sa buhay natin. Amen? And then, pag sabi Savior, kadalasan, pag may mga gastusin, di ba? Kami natin, basiman kami ganyan, pagpapapere na. Kanina, magtiwala, sa Mumbai, sa Incheck. Meron sa o yung mga pautangan, di ba, ng mga 5, 6, 5, 7, 5, 8, hindi mo nag-pray kay Lord. Bago ka siguro pwede naman siguro magutang, pero mag-pray ko muna kay Lord. Pwede mo muna kung bibigyan ni Lord yung kailangan mo. Kasi ganun tayo eh. Sa iba tayo makasave. Si Lord na Savior eh. So, may meron mga bagay-bagay na kailangan ng tulong, kailangan ng tabang, kailangan ng system. Kailangan natin. Amen? Kumalapak na malakas na sabi na Jesus Christ is Lord. G-I-L. Jesus is Lord. Wala siya sabi. Nakalimutan na siya. Ano yan? Nagpapasa dito ako. Kaya wala akong Facebook. Kasi much kasi may Facebook. Nagaling ako sa college. Nagaling ko na medyo ngayon ng Jesus Christ is Lord. Pero pray natin. Let's pray for Jerry. Kasi gawa ni Lord. Sabi nga yung March sa kanya. J.I.L. pa rin pinakabigay sa hindi na, J.I.L. Joke lang. Hindi ka sa'yo. Sino ka doon? And then, kailangan daw, intentionally learn and strive to be like Him. Kailangan intentional. Kailangan hindi may pilit. Kailangan intentional talaga sinasadya ang gawin ko, sadya mo gawin niya. And then strive. Kumbaga strive, anong mangyari? Pipilitin mo na ikaw ay maging tulad ni Jesus Christ. Diba? Tulad kung paano siya gumala, paano siya magkita, hindi siya nanggalit, hindi siya, diba? Ano na nga siya, diba? Mga pako rin, sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila. Ginawa ni Stephen yan. Diba si Stephen, mamatay siya, Lord, forgive them. Pag isa din, nagawa ni Stephen. So, paano natin gawin? So, technically, hindi naman ako sa kapatayin na lang. Diba? Hindi ka naman sa kapatayin. Kumbaga, may mga persecution. May mga persecution. Ako, example lang, bago pa naman kasi yung pagkain natin, tingnan din natin kasi para, okay, ayos na. Parating na din naman, kami isun. So, kaya, sumasalit sa pasaan natin. Kasi, meron tayo celebration ngayon kasi Father's Day, graduation. So, testimony ko lang, yung mga persecution, example lang. Ako po, sobrang devoted ako ng devotion. Pinapadala ko lahat. May nakuha ng persecution sa devotion. Una, nag-reply sa akin sa classmate, sabi,
Sabi, you don't respect the time you sent in the... Hindi siya para sabi, ba't pag-PM, nag-send ka pa ng message? Sabi ko, di ba kayo buksan? Hindi mo matawag message yun eh. Siguro baka naka-super loud siya. Do you know, I am a stage 4 cancer when I need the rest. So, nag-ano ako, sorry sis, God bless you. Hindi ko siguro na. Persecution. Medyo hurt ako, parang sabi ko, parang ayaw nang padala ng demotion. Pero hindi. So, pangalawa, yung demotion. May pinapadala na ako sa kliyente namin. Sa Diyos ko. Parang pa kayo siguro. Ayun natin ang ating lunch. Pangalawa, yung pinapadala na ako sa Bible sa kliyente namin. Pinigin mo, hindi pa sa akin sabi sa wife ko, hindi ko sabi mo, Chris, huwag na talaga ng mga balik. Yung ikasalo. Parang masakit, di ba? Sabihin ka na hindi kasalo, tapos sabihin mo sa asawa mo. Oo, hindi ko sa akin. Ba't hindi mo masama eh? Para alam mo, para mapapwede ka. Okay lang, simula na. Hindi siya pinapadala din. Tapos, hindi ko siya bindak. Parang in-ignore ko siya. Parang hindi ko siya padala. Kasi panipadala ko, madami talaga. Inabot ko ng 30 to 45 minutes sending those. Di ba nabasa na sa J1? Marami na padala mo ng mga... Eh di ba, ito ako nakatawa. May grupo ng mga pastors na hindi na active, parang group chat, mga 100 plus. Nagpapadala din ako doon. Nagulit ako. Parang hindi na makita. United to group ako. Tinanggal naman, di ba? Parang pastor na kayo. Bakit yung tinanggal? Wala naman usapan doon kasi kayo binulan para sa certain event. Tapos na, nagpapadala ako ng devotion ko. Meron nga si Bishop na, minsan nag-heart. Huwag kang minagtanggal sa akin. Sila nabara sa iyo. Ganun mga persecution, minsan yung mga devotion na para masakit. Pero lahat yan, pag inisip mo si Lord, na pinako na sa cross, hindi pa rin magalit. Hindi pa rin magalit. So yun po, nagaya na pagdaan. And then, next, patapos na tayo. Next slide. Ayan. We learn new things from each other, learn to become more and more like Jesus. So marami tayo na sa ating pag-life group, ating mga question. So ano bang ginagawa sa Lord ng life group? Sige, next slide, number 1. Welcome. Welcome. So welcome meaning, parang ito lang, ang icebreaker, pwedeng sabihin mo pagbago, ay, hindi ako natin eh, parang, ay, ako ngayon na kami pwede na ganyan. Kumusta po, ganyan. So technically, so welcome, ginagawa sa life, alam namin, mag-isa may icebreaker, may games, kaya minsan may public testimony. And then, ang ginagawa doon, next time, yung mga newcomers, first time, sila yung center attraction. Kaya tayo merong pakain kasi andyan sa team, kasi natin yun. Ayan, talagang sila gawin. First time eh. Kaya may pakain tayo, center, diba? So, VIP sila, very important person. Okay? Next is worship. So, sa loob ng life group, kailangan mag-worship. Kapag sa loob kayo ng bahay, pwede mag-worship sa Starbucks. Kapapalisin kayo doon. Ulit na, pwede. Thank you for the fruit. Hindi pwede. That's a no-no. You can only do worship if you are in a private place. Sa mga sister, nasa office kayo, yung kayo lang. Ayan, pumunta kayo sa Starbucks, pinasaray mo. Sa inyo, pwede yun. So marami ng pera, di ba? Sa Starbucks, mag-ego ng Starbucks, close ng Starbucks, kami lang pwede yun. So, hindi siya dapat in private, ay in public. So, 5 to 10 minutes na, huwag na mahaba, huwag mo tulad sa akin, isang kanta lang, isang kanta yun, come Holy Spirit, fall on me. Kaya, come Holy Spirit, fall on fresh on me. So, basta, you invite the Holy Spirit. And then, yun nga, pag wala, testimonies na. Parang, alam mo, sis, alam ba, may ibigay sa akin 1 million, hindi ka lang magagawin ko eh. Gusto mo, hindi ko naman ito. Basta payabang kayo. Ako naman yabang. Basta para kay Lord. Basta yung niyabang mo is ginawa ni Lord sa'yo at para ma-encourage sila. Hindi naman mapagkira. And then, pangatlo, alam mo apat na www. And then is the Word of God. Ano yung mga pinag-usapan sa, kadalasan pinag-usapan doon yung mga Sunday preaching. Pero nung bago ka lang, meron tayo 10 follow-up lesson. So yun yung pinag-usapan. Kasi kailangan na rin yung usapan yung mga bagay-bagay na magpapalang sa spiritual. Kasi kung malakas sa spiritual mo, malakas sa physical mo. Malakas sa financial mo. Church, pag ang spiritual malakas, lumalakas sila. Kasi akala nila, pag lumas spiritual, hindi ka lakas sa financial. Sumasama.
Di ba? Kaya lang sa napansin mga pastor ngayon, di ba? Noon, mga pastor, hirap. Ngayon, mga pastor, di ba? Bless. Kasi nga, tumataas pa yung tulad nila eh. Kaya talang pinasya, tumataas. Pati buhay nila umama. Yung mga ibang mga pastor, di ba kalaya na 60 na, 70 na. Ako po, mag-50 na ako. Pero mga 49. Bata siya to, di ba? So technically, bumabata yung mga nag-serve kay Lord. Kasi nga, yung physical na, inaayos nyo. So, and this is the word of God. So talk about the last Sunday service of message. So dapat may mga question there. And then finally, is the works. Yung works ko, ito po yung application. Ito ba dapat ang gawin natin? Or challenge na kailangan mo gawin. So mga to-dos list. Yan po. So para sa devotion nito yan. Okay, so tayo po ay mag-post ko yan. So technically, conclusion. So we are called as partners of Christ to do the Great Commission. And then everything starts in the life group. And finally, para kami leader, we must form our life group now. Amen? So, let us declare. Sabi, okay, number 1. 1, 2, 3. I am commissioned. I work with a team. So, pray tayo, yes, Lord God. We ask again, Lord God, na mag-flow sa amin ang spirit ng discipleship. Tanggalin niyo ang mga hiya at maging bold kami sa mga gagawin namin, Lord God. At patuloy kami provide with the power, with the protection and provision for us to do all these things. In Jesus' pray. Amen. Para tayo sa liya. Iwan sa tayo, 5 minutes. So ito, siyempre, kung tayo. Lahat po, sama-sama lang dito. Magbilang tayo na 1, 2, 3. Simula dito, kasama sila. Ito ang 1. 3. Atin na ito. Mark. 2, 3. 4. 1 si Andres po yun. So, lahat ko naman magsama-sama dito. 1. Ayun, hindi naman namin ito. Basta tayo. Ano lang yan, mag-example lang tayo. Example. Alam niyo na, ginawa niya. So, 1 dito, 2 dito, 3 dito. 1, 2, 3. Sige, doon na kayo. Sige. So, yung 1 dito, yung 2 dito, yung 3 doon. May ano sa mga nyo?
natin ang ating mga kamay. And sabay-sabay na po natin i-declare kung ano po ang ating gusto natin i-declare sa mga father natin dito. So, stress po natin, Lord, salamat po sa father namin dito, Lord God, sa J1 Cebu family, Lord God, kay Pastor Chris Pasig, Lord God, maging Lord God, kay Tita Jess, Lord God, sa naging father, Lord God, sa family na, Lord God, and to all our fathers online, all our fathers around the globe, all our fathers, grandfathers, all the father figures, Lord God, we pray, we declare, Lord God, na ikaw po magsama sa kanila, Lord God, give them more wisdom, more patience, Lord God, ang ginagawa nila para sa pamilya nila, Lord God. Lord Jesus, salamat po sa father figure, Lord God, na mga binibigay mo sa buong pamilya, Lord God, sa buong J1 Cebu family, buong family all around the globe, Lord God. Salamat, Lord Jesus, and we declare, Lord God, happy Father's Day sa bawat father, especially po sa online, Lord God, happy Father's Day, and kay Daddy Chris, happy Father's Day, Tito Jess, happy Father's Day. Thank you, Lord, in Jesus' name, amen. Happy Father's Day. Sige, invite lang. Picture. Lahat po invite mo sa likod. Picture na. Lahat ng mga daughter and son. Invite mo na isa lahat po. Picture mo na tayo. Invite mo na isa niya. Mamaya na pala. Yan naman tayo kasi hindi pa yan tapos eh. No? So again, balik ka naman pa sa upuan mo. Alam mo, sama ka sa grouping number 2 ka na lang. Sabihin, number 1 siguro. Okay. So ayan, please again yung 1 tsaka 3, pag-ilog po, mabilis ako kayo. Ano lang 5 minutes lang per question kasi umaga pa naman, 11 o'clock pa na. So, yan. So may mga question na yan. So, number 2 dito. So, dito, mag-ano kayo ng leader. Sino ba leader dito? Ayan, si Mark. Si Marie. Tapos dito naman, si Sora Mark, sa kabila naman, si Viola. Ay, nakrab, sama kayo. Sama ka dito ng PV. Sama kayo. Ako na magagalaw yan. So, ito na mga question. So, bawat question, tanong niyo isa't isa. Para may contribute na number 1. Ano ba ang mag-contribute mo bilang partner ni Jesus? What can you contribute? Bukod sa pera, alam natin pera. Ano ba ang mag-contribute mo? Alam ko lang kayo mayaman kayo. Madami ang lahat dito eh. Alam eh. So, ano ba mag-contribute mo sa partnership niyo with Jesus Christ? Kasi hindi na kailangan Lord ng pera. Maraming dala na siyang pera. So, pangalawa, ano ba ang pinaka-importante doon sa feed? Diba? Sa fellowship, edify, evangelism, or discipleship. Ano ba sa tingin niyo ang pinaka-importante doon sa akin? And then finally, ano ba mga challenges? Para mag-usapan, ano ba mga challenges sa pagiging disciple? Bukod sa ginagawa lang ng pinapatay. Wala na patay na yun. So, yun lang ang persecution. So, ano ba yung mga specific challenges na nakita niyo at paano mo sila mapapagpayan? Okay. Start now. Kasama ka doon. Ako yung mag-video sa inyo. Sagot ako na yan. Ako naman. Okay. Sagot ko kayo. Yan. So mamaya mag-report yung ayan. Lahat po, lahat i-discuss nyo. Kaya nga meron tayong 10 minutes. Ano ba? Okay. Ayan. Okay, so ito pa group number 2. Group number 1 and 3. Ayan po ating question. Ayan. What can you contribute in a partnership with Jesus Christ? Ayan po. Ayan. So wala pong mali sa sagot yan. Lahat po na sagot nyo ay tama kasi
Except cash, wala nang contribute ng cash. Yung cash bibigay sa akin. Ano ang contribute mo extra sa cash? Sa partnership mo kay Jesus. And then number 2, ano ba ang pinaka-importante? Sa fellowship, edify, evangelism, or discipleship. Ano ba pinaka-importante doon? Pangatlo, what is the challenges of discipleship and how can we overcome them? Ikaw, Ezekiel. Ano number ka? 4? Mukuyog, magkuyog, kuyog. Mukuyog there, kuyog there, kuyog there. Alright. Yung tapos na, kung nalakpak ka, yung tapos na. Basta ito question. Babante kayo ng bata dito. Tapos na? Nagawa pa lang, kapag ka na. Last 2 minutes. Last 3 minutes. Ano kaya po namin dito po sa Belfry? Ayan. O, diba? Basta tayo, nag-usap ka tayo, may nakakalat ko, mayroon tayo pwedeng silayan. Maraming daghan ng challenges. Daghan. More than 100 yan. Kailangan specific kayo sa mga challenges natin. Hindi ano ba kailangan gawin. Nanood po yan ng ating mga facilitator. Again, pagkabos na para napakibuhin ko para pwede na kumain. May closing prayer pa tayo at saka may tayo benediction. Picture taking and then let's eat. Yeah.
live grouping. Sa channel sila. Okay sila. Okay. Meron na po ba? 1, 2, 3. Kaya 3. Okay, again, yung tapos na. Pumalakpak. Malakas. Para... Ayun, okay. Group number 2. Okay, let's go to group number 2. Ayan. So, pwede ba i-share some of the answers sa 1, 2, and 3? Diba na? Diba na? Okay. Para po natin malakas ang group number 2. Ayan. So, ito yung mga ano namin. For number 1, what can we contribute for Jesus Christ the King? So, napag-usapan po natin, we contribute prayer. Una muna po is prayer, then spread the word of God, and attend the worship or any church events or about Jesus or seminars. Then, kailangan natin, kailangan magkaroon tayo ng pure heart and mind and surrender ourselves to God. Amen. So, for number 2, most important in the faith. Actually, all important para sa amin. Package daw sa amin yun. So, number 3, what is the challenges on discipleship? So, sa discipleship talaga, mga challenges is, una-una talaga is yung rejection. Rejection talaga, and yun, napag-usapan namin yung interruption. So, parang, nagsasabi ka pala, ano na ba yun? Nag-negative na yung mga sincere mo. So, how can we overcome them? So, how we can overcome? So, we need to pray for them. We need to pray for, siguro bago muna tayo sumabak sa faith, kailangan muna natin, yung, natin sa prayer. Prayer muna natin. Be prepared. Prepare tayo and focus to the word. Focus to the word kung anong sasabihin natin. And last po is kailangan natin isuot lagi yung armor of God. So, yun. Alam na po natin yung armor of God. Thank you. Sa palakpak, ayan. Prayer for the armor of God. Again, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shoes, and sandal of peace, for gospel, shield of faith, and the sword of the Spirit. So, anin natin ito. Ayan, so, to the next. Number 1, palakpak na number 1. Ayan, number 1. Op. Ayan, sino ko siya? Tuturuan. Okay, so among solteras number 1 na unsa mo ma-contribute as a partnership in Christ Jesus kay first one is relationship, personal relationship kay Jesus. Then the second one is to serve the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kana pinaka kay wala kay doubt sa mga malingon mo, and then fully mo or completely mo surrender yourself to serve Him fully, to serve Him wholeheartedly. So the second one, what is the most important in the feed? So sa number 2 nila ni Mami March kay tanan nila ha. So sa mga specific na mo siya na usa yun ang most important para sa mga group na kanyang number 2 kay ang discipleship. Amen. Discipleship, it's because Abandon tama dili ka makapag-evangelize, makapag-invite sa gawas or sa bisan family mo, friends mo, if ikaw din ka mag-fix yourself as a disciple dito sa church. So kailangan lang din na nakay discipleship, nakay communication,
i-fully nimo surrender kay Lord ang tanan. So discipleship ang mong pipili sa ikaduha. Ikatulo is unsa ang challenge na sa discipleship and how can we overcome that. Nako'y napilian isa sa inyong po, dapat may napilian. So, the first one yun na among i-point out dito sa number 3 is worldly temptations. Amen. Kaya nga naman, kay ako siya mag-testify ha, kay awa, sa ako kagalingon lang ha, sa ako kagalingon kay grabe kitong devotion, naging devotion kita, and then suddenly na kanang na-backslide. It's because sa temptation, sa trabaho, sa laag-laag, sa pagpalingamot na kanang mahawa sa kalisod, and then ano siya, makapag-repeat na babangin siya. So, usa siya nga naka-against nga maka-disciple ka sa inyong kagalingon, sa inyong family, sa inyong friends mo, because mahalo ka, ma-persecute sa ibang tao. And then wala rin mo gitalang identity ni Jesus. So muna siya pasabot na kanang makapag-challenge sa inyo. And then also, lack of time. Wala na kay time sa pag-serve sa Lord, pag-serve sa inyong kapwa, ang mga ka-church, diba? Kaya tungkol kay naging, mas iuna niyo ang worldly temptations. So muna siya mga kaisunod. Thank you. Amen. Amen. So, kailangan lang kay time na mamaya bumili ka ng time. May time naman, nagala lahat. Pero mag-time. Ayan. So, last but not the least, group number 3. Sila. So, ang amuan, how can you contribute to the partnership with Jesus Christ, the King? So, ang amuang answer is, serving God, and then through singing, praising, and respectfully and willingly to God's calling. Next is, what is the most important in the faith? So, ang una, discipleship. Amen. What is the challenges and how disciples and how can we overcome them? Ang challenges as disciples, imagine na siya ang distraction, ang temptation, and trials atong Christian life. So, ang amuang pag-overcome ani is through prayer, reading God's Word, asking guidance from the Holy Spirit, and fellowship with the believers. And we must obey God faithfully. Amen. Amen. Ayan. Ayan. So, sige, ganda po tayo. Ayan. So, that concludes our celebration. So, nakatuwa po. And then, nakatuwa din po at ang mga sinabi niyo po ay naka-record sa ating group YouTube. Naka-record yan. So, mas yung balikan. Again, meron tayong YouTube channel. Ano po yung ating mga Sunday service. So, sige po, isa pa palakpakan naman ako sa Diyos sa buhay niya. So, tawag po si Ate G para natin po sa prayer. Kaya po natin po sa prayer. Kakain na po tayo. Father's Day. Sige, tayo po ay manalangin. Ibigay po natin ang ating puso sa Panginoon. Father God in heaven, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Ay niloob mo uli Panginoon na makasama ka namin through your word. Lord, bigyan mo kami ng puso submissive. Lord, ibigay mo po sa amin ang puso naghahangad palagi sa iyo. Nawa Panginoon, ang amin na pag-aralan sa mga oras na ito ay tumimo sa aming puso at isipan. Mag-bring sa amin, Panginoon, na siya magiging daan para sa paglapit sa iyo. Lord, we are your disciple. At nawa Panginoon, being a disciple ay bawat pag-aaral na narinig natin sa mga pastor na ito ay maging
Yun ang aming gamitin, Panginoon, upang maging partner kami sa iyo, Panginoon. Magkaroon kami ng partnership sa iyo, Lord God. At paninigin namin, Panginoon, ang aming mga napag-aaral sa mga oras na ito, Lord God. And ganun din, Panginoon, hinihingi namin ang pagkakataon na ito, Panginoon, na sa paghiwa-hiwalay namin, Panginoon, ay patuloy mo po kami gabayan, proteksyonan, at makauwi kami ng maayos, Panginoon. At ang church na to, Lord God, I know you have something big from this church. And we are declaring that one, Lord God, and we are waiting for your blessing, Lord God. Lord, maraming salamat muli at sa pagkain, Panginoon, na aming pagsasaluhan sa mga oras na to, kinukuha mo ng pagkakataon, Panginoon, na i-bless mo, Panginoon, na magkaroon ng maghimdaan ng aming kalakasan, ng aming katawang lupa, sapagkat ang aming spiritual ay amin ang aming nakain sa mga oras nito. Lord God, bless everyone of us, Lord God. Bless the food, Lord God. Bless this church, Lord God. Our pastor, our sister and brothers, Lord God. Ang mga pamilya, Panginoon, ay patuloy mo pong bigyan ng proteksyon, pangalagaan, Panginoon, provision in everyone, Lord God. Kung ano man ang nasa aming mga puso, Panginoon, ayun ay nalinis mo na, Panginoon. At sa muli, Panginoon, lalakad kami, Panginoon, ang naaayon sa kalooban mo. Ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, ng aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. So, kita sa ating mga kamay, sa ating pasamantalang maghiwalay, sa ating mga ipanuman na ito, sa mga ginawa, ang walang ganang pag-ibig ng kasama, ang walang tigil ng pagpapala ng kasama, walang hanggan ng pagkaitisan sa atin ng Santo Espiritu Santo sa ating mga buhay ngayon at walay katapusan. God bless us all. Enjoy your Sunday. Bless all my parents. Amen.